Commissioner Ariel Nepomuceno. Commissioner sir, maganda umaga po at welcome sa Damdaming Bayan. Magandang umaga rin po, Lakay Deo at Ma'am Elaine at sa ating mga kababayan. Good morning po. Ayan, pero hindi po yata maganda ang morning ng mga taga Bureau of Customs dahil marami ang nagulat doon sa inyong inilabas na policy the other day. Ha? No take policy, Commissioner Nepomuceno sir. Bakit ito yata ang isa sa mga una niyong mabigat na direktiba ngayon sa Bureau of Customs? Dalawang bagay po kasi binili ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, Una-una, of course, kailangan yung ating koleksyon makahabol for this year. At next year naman, maging lagi kami on target. Malaking target natin. Pangalawa, good governance. So sinusunod ko lang naman yung bili ni Presidente. At alam naman natin lahat, kailangan na ng BOC talagang gawin natin yan. Kaya't nung unang linggo ko po doon sa BOC, ang una nating ginawa doon, yung suspension po nung pagbisita doon sa mga warehouses. Oh. Yun ang una nating ginawa doon. Kasi siyempre may mga ulat na natanggap ako na baka merong mga nangyaring problema o abuso doon. Hindi ko sinasabing meron kagad. Ang kailangan lang gawin ko noon, na ginawa ko naman, agapan. Kasi kung totoo yun, mahirap naman. Kawawa yung ating mga importers. Pangalawa naman ginawa natin doon kagad, yung pagbabawal doon sa ating mga kasamahan sa BOC na maging brokers mismo. Oo, mahaba hong paliwanag yun. Abay, parang congressman, legislator, pero contractor din, mga ganyan. Ibang territory po yun. Pero parang synonymous, may similarity. Yan, Kasi po naman, pag broker po kasi ang mismong taga-customs, kami po, una-una, yan ay kawalan ng respeto po din sa mga professional brokers. Pinaghirapan po naman nila yung kanilang profession. Pangalawa, yan po ay maaaring magdulot talaga ng, kumbaga, unfair competition. Paano po yun? Siyempre, yung mga importers, pag pumunta po sa mga, kumbaga, regular brokers na hindi taga-customs, normal yung presyuhan doon. Pag pumunta po kayo sa amin, bilang official po o kawani ng Bureau of Customs, mabibigyan kayo ng diskwento. Ang diskwento naman po, hindi naman po namin pera yan, pera ng bayan yan. So, ibig sabihin, mawawalan ng pera ang bayan sa bawat diskwento ibibigay ng taga-Bureau of Customs. So, hindi po maganda yan. Napakalaking problema po niyan at kailangan po natin ng buwis. Ano po? Usually, sandali lang, Commissioner Sir, mawalang galang po. Ilang percent ba yung diskwento? Sobra pa sa discount ng senior citizen yan. Ayun nga po. Kailangan ayusin po natin. Kaya yung nabanggit niyo po kanina na yung pagbabawal po ng pagtanggap po ng mga binibigay pong salapi o regalo o suhol, prangkahan po tayo. Yan po kasi naririnig ko po na mayroon pong mga nagni-name drop pati sa pangalan ko. Alam nyo, o-obserbahan po kasi ang bawat bagong commissioner, yan ay o-obserbahan po ng lahat. Lalong-lalo na po ng mga kasamahan natin sa BOC. Titingnan nila kung talaga bang totoo ang transformasyon o ang ating kagustuhan na mabago ang bureau. Mag-o-observe. So marami rin susubok. Hindi lang naman ng mga taga-BOC. Siyempre, it takes two to tango. Yung mga gusto makadiskwento, totoo po yan. Susubukan po tayo. Kahit paulit-ulit po yan. Kaya yung announcement ko naman po ay bilang reminder po yun. Pagpapaalala sa aking mga kasamahan, huwag na po nilang hulaan kung ano po yung intention kong gawin. Talaga pong ikinukumit ko naman po sa lahat. Kung ano po yung ginawa ko ng unang linggo, unang araw, hanggang ako po ay mawala o maalis o umalis sa Bureau of Customs, yun naman po ang intention kong gawin talaga. Hindi po ito pagpapalabas lamang sa unang linggo, unang buwan. Hindi po. Ang intensyon ko po talaga makatulong po na magkaroon po tayo na mas mabuti at mahusay na Bureau of Customs po. Bukod sa sinabi niyong gusto ng Pangulong Marcos na mapataas ang koleksyon ng taripa ng bis dyan sa customs, ano pa ang direktiba ng Pangulong Marcos? Balita ko, may pinatutukan yata sa inyo kaugnay sa smuggling ng agricultural products? Tama po. May mga ibinilin po siyang particular na mga imported items na dapat bantayan. Unang-una, agricultural products dahil alam naman po natin sa Pilipinas, agricultural country tayo. Opo. At ang magsasaka po natin, hindi kagaya sa ibang bansa. Ang magsasaka po natin para automatic may hirap Yung nga po. Hindi po kagaya sa Amerika o sa Malaysia. Japan. Mga magsasaka dyan sa Japan, mayaman po yan. Sa atin, alam naman natin, mahihirap ang magsasaka sa atin.
So kung magkakaroon pa po ng talamak na smuggling ng mga agricultural products, lalong magiging hilahod po yung mga magsasaka po natin. So ibinilin po ni Pangulong Bongbong yan, nahigpitan po talaga. In the first place, meron naman po tayong Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Kaya inuulit ko sa aking mga kasamahan. At yung mga susubok na medyo laruin ng ating mga kasamahan, mahigpit po ang batas. Mag-ingat po tayo, may kulong po yan, no bail yan. So ingatan po natin yan. Pangalawang binili ni Pangulong Bongbong, of course, yung tobacco products, mataas po nawawala sa atin dyan. Ibig sabihin, yung pagpupusilit po na illegal ng mga sigarilyo. Pangatlo, of course, yung steel products, dahil po bukod sa mawawalang buwis, meron po tayong safety issues dyan. Oo. O galing po ako sa Office of Civil Defense. Problema po namin yan. Lalo ngayon na Commissioner Nepomuceno, sir, katatapos yung lindol sa Russia, 8.8 magnitude. Opo. Kung substandard yung mga bakal na gagamitin sa mga building, delikado. Tama po. Kahit po anong turo namin sa Office of Civil Defense ng tamang duck cover and hold, kung doon naman ko kayo nag-duck cover and hold sa loob ng gusali Building o bahay, naguguho, doon kayo malilibing. So may mga particular pong binilin si Pangulong Bongbong. Ang mahirap-hirap po siguro, yung mga high-value cars. Ayan. Oo, mabigat po. And then lastly, ito po ang pinaka-main driver po ng ating paglago ng ating koleksyon, petroleum products. Ayun, oo. Naku, alam mo, Commissioner Sir, ngayon ko lang narinig sa iyo na sa mga opisyal ng Bureau of Customs, parang ngayon ko lang narinig yata sa inyo ang issue ng oil smuggling. Sa mga nakalipas na panahon, parang tahimik sila sa oil smuggling. Hindi ko po alam. Ano naman po ako, Lakay? Oo. May kanya-kanyang panahon po ng pamumuno at ang aking pinalitan naman dyan si Commissioner Rubio. Kaibigan ko po yan. So ang gagawin ko na lang po, kung ano po yung kanilang mga nagawa na maganda, ipagpapatuloy ko lang naman po yan. Kung ano yung mga naging kakulangan naman po. Kahit naman ako, of course, magkakaroon din po ako ng kakulangan. Pag-iigihan po natin na mapaigi po yung ating mga pagkukulang ni Commissioner Bien. Pipilitin kong mapunuan yon, pagbubutihin po natin. Kasi ang petroleum po, petroleum products, ang buwis na nakukuha po dyan ng bansa, 60+% po yan, around 64% po yan ang kabuuan po ng revenue pie na tinatawag po natin. Napakalaki po niyan. Talaga? Oo, malaki po. Kaya kapag yan nagkaroon po ng pagkukulang sa koleksyon, malaking kakulangan din po yan sa kabuuan po ng ating magiging kita. At ang ibig sabihin po niyan, para maunawaan po ng ating mga kababayan, pagkulang po ang koleksyon ng Bureau of Customs, magkukulang po yung available budget para sa bansa, mangungutang po tayo. 17 trillion na po mahigit pesos ang ating utang. Ayoko pong maging bahagi po ng problema na makakadagdag pa po sa ating napakalaking suliranin na 17 trillion plus na utang po. Ayoko maging parte po ng problema po na yun. Commissioner Nepomuceno, ayan, bago natin, may mga nagte-text na magkano ba isusubasta yung mga Bugatti, ayan, mga Ferrari, Lamborghini, bago natin balikan yan, nabanggit mo na rin yung oil. Abay, ang smuggling daw po ng oil, Commissioner Nepomuceno, sa high seas, ayan, sa international waters, doon sinasalubong yung mga barko, ayan, at doon na nagpapaihi o pinupusin yung langis. Di ba napapanto ng Coast Guard? Yan, ang ulat po sa amin, may mga ganyang pangyayari po. Ano? Opo. Kaya itong pagsubok na ito na maawat po natin yan o mawala yan, kailangan po namin ng tulong ng ibang mga ahensya. Ang maganda naman po, again, galing po ako ng Office of Civil Defense. Personal ko pong mga kakilala yan at yung iba naman po ng mga pinuno nila ay underclass ko naman po sa PMA. So medyo pwede po natin lambingan. Hindi ko naman po uutusan, hindi ko naman sila tauhan. So balit hihilingin po natin sa kanilang tulong kasi Lakay, ganito po yan. Ang problema naman po ng Bureau of Customs, hindi ko naman po personal na problema po yan Problema po yan ng buong bansa. Totoo po yan. So kailangan pagtulong-tulungan po natin, lalo na yung mga kasamahan ko sa ibang ahensya. In this case, Philippine Coast Guard, pagtulungan po namin kung paano maawat po yan o prevention po kung sa high seas nangyayari yan. Alam niyo naman po yung kasibihan po, Lakay, kung ating gusto ay may paraan po yan. So, kailangan ko po ng tulong nila. Hindi po kaya ng mag-isa ng BOC. Nung unang linggo, yan po ang tinignan ko. Ilan ba yung aming mga sea vessels? Ang ulat sa akin parang 12 o 17. Kaya lang, hindi po gumagana yung karamihan. Patay tayo dyan. At iba po ang training na kailangan. Paano kung magkabakbakan po sa magkabarilan po sa
yung mga tauhan namin at yung mga smugglers. Okay. Oo Hindi nga, naman po yan ang pinaka-expertise ng aking mga tauhan. Ayoko naman po mapahamak sila. Kaya again, kailangan po ng tulong ng ibang armed services. In this case, Philippine Coast Guard. Ayun. Wala. Ayaw kong sabihin on the take ang mga taga Coast Guard pero may mga balitang ganyan. Nakipag-coordinate na ba kay sino ba ang commandant ng Coast Guard ngayon? Si General Gaban. Ayan, General Gaban. Nag-usap na po ba Hindi kayo? pa ho. Hindi pa. Nakaka 2.1 weeks pa lang ho ako eh. So, ang inuna ko pong puntahan yung mga stakeholders po upang sabihin po sa kanila na maging bahagi po sila ng solusyon, wag maging bahagi po ng problema. Pinunto ako mga chambers of yung mga chambers, yung iba't ibang chambers po ng mga business groups, yung mga kailangan po nila maunawaan na sila ay dapat, again, bahagi po ng solusyon, wag maging bahagi ng problema. Ang next step ko po, yung mga other government agencies, una ko pong hininga ng tulong. Of course, si General Nick Torre, dahil nasa ilalim niya naman po ang CIDG. Sila po ang pinuno ng Anti-Agricultural Economic Smuggling Task Force. So, importante sila po sa equation. Again, kukunin ko na po itong pagkakataon na Yes, sir. lakay. Doon sa aking mga kasamahan sa Bureau, meron pong ibang ahensya na maaaring po makahuli po sa atin. Kasama po ako dyan. Na kapag po tayo ay gumawa at nag-tolerate o nakisali doon po sa magiging smuggling ng agricultural products, meron pong ibang ahensyang pwede pong makahuli. Nangyari na po yan di po kailan lang sa Subic. NBI, yung sub-standard na mga bakal. Ito po sa Subic. Ano po Sa ito? Subic, yung, Langay yung diniklara po na fishball, noodles, yung pala ang laman agricultural products. Mabigat po yan. Pag napatunayan po yung mga nagkamali dyan, Nobel po yan, lakay. Nobel po yan. Kaya't kailangan ingatan po. Kaya't kailangan po namin ng tulong ng iba't ibang ahensya. Inuna ko lang po si CIDG, and then magre-request ako ng meeting kay General Gavan at yung pang iba't ibang ahensya. Hindi lang po kasi sa ganyan eh. Pati DNR. Nagbabantay din po kami ng mga ine-export na illegal na mga endangered species. Then magmi-meet din po kami ng PIDEA. Nag-request na rin po ako Sa through drugs my naman. yung mista ko na nasa PIDEA. So kay General Dixon, i-arrange ako ng meeting kay General Neres. Upper class po namin yon. So kailangan po namin pagtulong-tulungan yon para naman sa anti-drugs na mga proyekto po natin. Ang tatanong ko naman lakay kay Commissioner, nabanggit naman natin yung mga maraming problema ang kinakaharap ang BOC. Pero pagdating naman po doon sa para siguro malesen yung red tape sa BOC, ano po ba yung may mga bago po ba tayong programa, digitalization program o kaya naman po mga automation initiatives para po kahit paano malesen yung red tape? Tama, ma'am. Actually, yung in-announce ko na on my second week, yung ease of doing business, yung maging madali po, yung pakikipagnegosyo po sa amin, yung serbisyo po namin upang maging smooth, maluwag, isa ho sa ginawa po natin bilang parte po ng ease of doing business, yung pag kayo po ay na-accredit ngayon during my term sa BOC, magiging 3 years na po yung validity nun. Wag na kaming problemahin po ng mga importers taon-taon. In the first place, hindi naman po revenue generating item ang accreditation eh. Hindi po natin dapat pagkitaan yan. So 3 years po yan. Yung digitalization naman po, yan ay dalawa ang mahagi po natin dyan. Again, ease of doing business, full automation. Ayan. Subalit ang mas importante po doon, pag nag-full automation, talaga hong napakahirap na, napakabigat mag-smuggle. Alam niyo po bakit? Bakit po? Ang full automation po, proseso po yan, na hahagipin po natin, na sa pag-submit pa lamang ng importation documents, ibig sabihin yung mga entries, bill of lading, sa proseso na yon, pag-submit, digital na yan, evaluation, assessment, payment, parang ATM machine na yan. Pumipindot na lang sila ng ano yung kanilang magiging transaction. Wala na po kayong kausap. Wala nang human Wala nang intervention. human intervention. Malilesen. Kasi minsan doon Opo. nangyayari yung Kaya, tama po. Kaya 100% po dapat yon. Ibig sabihin, wala nang option. Kahit iutos ko pa halimbawa na magkaroon ng tampering o baguhin po yung mga entries, yung mga data doon sa
dapat bayaran. Naka-ano na ho yan, naka-automatic, nakadugtong Wow. na rin po yan do sa tamang rate, tamang babayaran, at nakadugtong na po yan sa payment system. Subalit may dagdag ko lang, dapat ho yan, kakambal niyan, yung tinatawag na pre-shipment survey. Ginagawa na po natin yan sa mga bulk shipment, ano? Pero sa containers, hindi pa. Ang ibig sabihin ng pre-shipment survey, mula doon sa paggagalingan po sa ibang bansa ng kargamento, digitally, isasubmit na rin sa BOC in advance kung ano po yung laman ng kargamento na yon. Ayun, oo. Halimbawa, 100 million peso worth yon. Pagdating sa Pilipinas, hindi na magiging 80 million yon. Kasi nasubmit na in advance electronically. Oo. So, ang gagawa naman ng survey na yun, hindi rin naman po, of course, BOC, hindi rin pwedeng importer kasi baka magkaroon po ng collusion yan. Oo. Ang gagawa po niyan, third-party surveyors. May mga 6 hanggang 7 pong kilala sa buong mundo. Kagaya po, halimbawa, ito yung pinakasikat, SGS, Veritas, at Intertech. Marami po kilala po yan at hindi po nila itataya yung kanilang pangalan upang makipaglokohan po. Ayan, totoo. Mas malaki po yung pangalan nilang mawawala pag gumawa po sila ng malaking survey. So sila po ang magsasubmit sa BOC digitally again in advance kung ano po yung laman ng kargamento bago pa dumating. So coupled with the digitalized or fully automated system ng ating pagbabayad, kasabay ang pre-shipment survey, matibay-tibay na po yung ating sistema. Huwag lang po, alam nyo naman po, acquisition po to laki. Alam nyo naman sa Pilipinas, pag meron na talo sa bidding, nagdidemanda. Injunction, TRO, huwag lang po sana mangyari pa. Pero lalabanan po namin yon. At saka isa pa, Commissioner Sir, ayan, isang naging issue dyan. May mga nahuli mga smugglers pero hindi matukoy kung sino Kung yung sino, importer. oo. Ayan na. Hindi ba dapat ilagay yung pangalan kung sino importer doon na bukod sa broker siguro? Sino may-ari? May pangalan ng kumpanya pero hindi alam kung nilalagay kung sinong presidente. Sino owner mismo, yung Oo. pangalan ng tao. Para Tama matrace. po, tama po. Isa po sa gusto nating gawin, by the way, lahat ng gusto kong gawin, ipinahayag ko po yan kay Pangulong Bongbong. Okay. Nagagalak po akong ibalita sa atin na halos lahat po yan kasi hindi ko natapos po yung presentasyon. Bigla po ako nag-oath-taking eh. So, natutuwa po ako na yan ay sinang-ayunan at susuportahan po ni Pangulong Bongbong. Lalong-lalo na po yung digitalization. Ano po? Aha. Ibig sabihin, gusto niya rin po talagang matapos po itong problema na to. Yun po sa nabanggit po ni Lakay, ito po ay papasok doon sa pinag-usapan namin ni Pangulong Bongbong, doon sa transparency. Ayun, Ibig sabihin, dapat transparency. makita ng lahat, lalo na ng mga importers mismo, kung ano ba yung sitwasyon ng kanilang kargamento. At isa po dyan, kapag nagkaroon naman po ng pagkakamali, ang taga Bureau of Customs, kasama po ang importer. Again, it takes two to tango. Makakaasa po ating mga kababayan na magiging transparent po tayo. Subalit may stages po yon. Pag yan po ay iniimbestigahan pa lang po natin, siyempre naman po, baka ang dulo ay hindi naman pala guilty. Kawawa naman po yung kanilang mga pamilya, mapapahiya sila mismo. Darating po yung punto, pag yan ay naging kaso na, magiging public information dapat yan, doon malalaman naman po natin talaga. But at a certain stage, habang duda pa lang tayo, siyempre, ang kaya natin ibigay kagad, yung pangalan po ng kumpanya at consignees. Ano po? Subalit, pag lumalim na po yan, ang plano po namin dun sa aming mismong website, magkakaroon po kami ng bagong tab, yun pong pipindutin ng ating mga kababayan. Binigay ko po yung instructions sa 2 weeks ago, bago nagkaroon ng mga baha-baha. Ilagay na po doon, ano po yung mga pagpindot po ng tab na yun, ano yung mga kasong hinaharap po ng mismong Bureau of Customs kung kami po ay nadidemanda at yun naman po mga kaso na kami po ang nagdemanda o nag-iimbestiga. Makikita po natin doon. Kasama po ano ang estado o status ng mga kaso po na yun. Ayun na. Isa pa, Congressman tuloy. Commissioner. Hindi po bagay sa akin. Magagaling po doon. Anyway, ayan, nabanggit yung magaling. Ayan, na talagang magaling ang mga mambabatas natin. May mga experience yan na pagka si Congressman, Commissioner, ipapasok ko ito, ha? Ayan, kailangan ikaw nang bahala. Ayan, isang example lang, isang congressman, nagparating ng mga SUV. Ayan, sabi niya, personal ko lang ito. Ayan. Di siyempre, naintindihan natin na minsan pinagbibigyan na senador yan, congressman. Dahil minsan
teka muna, dumadami yung SUV na ini-import. Pang negosyo na Hindi yata. yata pa sarili to. Hindi na pang personal. So, paano may order ba ang Pangulong Marcos sa inyo? Pagka ganitong, alam po na matindi yung pressure sa mga mambabata, senador o congressman na gustong may mga ipakiusap sa inyong medyo palso, Commissioner Nepomuceno, sir. Paano yung tutugunan ito? Natutuwa po ako. Ang bilin po ni President Bongbong, direkta po kami mag-uusap sa mga pagsubok na dadanasin ko. Expected naman po yan. Na susuportahan niya ako, lalo na kung may mga pressures nga Yan, ako. No? Meron kaming direct line of communication at regular meetings naman po kung ano nangyayari sa Bureau dahil tinututukan niya nga po ito. Ngayon, hindi lang naman po sa pagpapasok ng mga sasakyan. Ano po? Pati ho sa pagpwesto-pwesto. Alam naman po natin lahat po natin. Politicize na rin. Hindi naman po natin itatanggihan. Prangkahan naman po tayo. No? Ang pinapaliwanag ko lang naman po sa lahat, hindi lang naman po sa mga political leaders natin, pati na po sa iba, marami pong sektor na may interest naman po sa Bureau of Customs. Pagdating ho sa pagpwesto, of course, kung pwedeng pagbigyan, ako naman po hindi magsisinungaling, pagbibigyan po natin. Subalit, ang usapan po namin lagi, at yan po ang pinaliliwanag ko ngayon, dapat yan po ay mag-perform. Ibig sabihin, mag-perform doon sa koleksyon na tama. Kapag yan ay hindi po magpe-perform ng tama, meron po tayong polisiya. For example, kapag dalawang magkasunod na buwan, hindi po kaya na isang port collector na makadeliver po nung target po natin, wala po ako magagawa. Kailangan po natin palitan. Again, ang Bureau of Customs, hindi ko naman po ito sariling bahay. May obligasyon po ako sinumpaan na gagawin ko po yan talaga. Papalitan po natin yon. I'm really hoping maunawaan po yun ng ating mga nagpa-follow up. No? Gagawin ko po talaga yon. Kung ako naman po ay kumbaga dahil dyan, mawawalan po ako ng trabaho. Ganun po talaga. Okay lang naman po yun eh. So gagawin po natin yung trabaho po natin. At saka madadamay kayo, Commissioner, katulad ni Secretary Manny Bonoan. Masyado mabait, masyado magbigay sa mga congressman, mga ilang senador. Kaya nadadawit ang kanyang departamento sa issue ng mga maanumalyang flood control projects. Kaya nga po, Lakay Deo, ganito po yan eh. Pag na-digitalize na po natin yan, again, yun na po ang magsusuma total ng dapat bayaran eh. Wala na pong override function yun. Opo. So darating po yung punto na maipapamana ko siguro sa susunod na commissioner, yung sakit ng ulong dadanasan ko, baka hindi niya nadanasin dahil digitalized na po. Nandun na po yung eksaktong computation na hindi po kayang i-override ng sino man. Yun ang dapang automation, kaya nga po 100%. Hindi po pwedeng may exemption po yun. Ayan, nakot, magiging legacy ito, Commissioner, pagka naipatupad yung full digitalization sa Bureau of Customs. Ito yung ayaw ng iba ng mga Kasi mahirap daw lakay kapag ka-computer na. Kung pwede ko lang pong iulat, actually to be fair po sa BOC nung mga nakaraan po, sinubukan na po yan talaga ho. Na-witness ko po yan nung panahon ni Commissioner Sunny Sevilla. Okay. Binid niya po yan, fair and square. Matino yan si Com Sevilla. Biruin nyo lang yan, nagagalit na po yan eh. So talaga nagkaroon po ng bidding noon at may nanalo naman po. It was a joint venture between a foreign company and a local company. Nanalo po yan, fair and square, full digitalization. Kaya lang po, yung hindi ko na po banggitin siguro. Yung sumunod, kinancel po yun. Kinancel po. Hindi na ituloy. Ngayon, nung kinancel po yung kontrata na yan, natural, magdidemanda yung nanalo. Kasi meron na po siyang notice of award na nanalo siya. Wala lang notice to commence or notice to proceed. Kayo man po yun, magdidemanda naman po yun. Wala pong kalakuan yung bidding na yun. Dahil po doon, nagkaroon po ng injunction. So nagtagal po yan, nagdrag hanggang napunta sa Supreme Court. Ngayon, may mga tumutulig siya po sa Bureau of Customs. Yun po, hindi ko naman po masasagot na po yun. Na pwede naman daw labanan yung injunction. Maaari po yun. But that's a legal issue na tapos na po yan eh. Ang importante po ngayon, meron na kaming pagkakataon na gawin po yan. Kaya sabi ko nga, pag magkakaroon po ng ng legal suit o demanda kami sa korte dahil yung hindi nanalo magagalit, lalabanan po namin injunction. Dahil sisiguraduhin ko po,
magiging transparent po at competitive yung labanan para sa digitalization po natin. Abay, kailangan matatag kayo rito, Commissioner Nep. Huwag niyong gagasahin si Commissioner Sevilla na hindi na kayanan ang pressure. Ayan, nag-resign, di ba? Mabait po masyado. Ayan nga. Hindi na kayanan ang pressure at saka tukso dyan sa customs. Pero lakay nababanggit mo yung pressure, pagiging mabait, tukso. May tanong ako kay Commissioner Nepomuceno Anong tanong mo? Ano ang kanyang gagawin doon sa mga, hindi naman natin nilalahat, pero may mga ilang tauhan talaga ng customs, actually ibang ahensya din, na hindi matino at nai-involve sa mga hindi magandang gawain. Ano po ba ang babala ninyo sa kanya? Sila ba ay masisibak o agad-agad kapag ka na-involve sa mga korupsyon o kung anumang katiwalian? Yun nga pinapaliwanag ko lagi sa aking mga kasamahan. Huwag na nilang hulaan yung gusto kong gawin. Dahil hindi po drama po yun o hindi po yan lip service. Talagang pipilitin po natin magkaroon ng transformasyon. Isa na po dyan yung sinasabi nga pong tuwing Biyernes meron pong pesta po. Oo nga pala, Friday bukas, wala bang ribbon cutting bukas? Oo, nung 2 Fridays ago, madilim po sa customs nun. Friday habit. Ganun naman po. Again, magandang balita naman po. Hindi, magandang balita, napakarami rin sa Bureau of Customs. Ang gusto rin naman talagang mapaigi po yung trabaho namin, magkaroon ng transformasyon. Marami po talaga. Nag-express po sila ng suporta at tanggapin na po natin ngayon. Kapag ikaw ay taga-BOC, hindi mo po maipagmalaki. Yung mga anak po natin, baka hindi po nila o baka ikahiya po nila na taga-BOC yung kanilang mga magulang. Ang gusto ko nga po, dumating yung panahon na yung ID namin, ilalakihan pa na BOC, maging proud po sa BOC dahil po nabawasan na o nawala na po yung kalokohan. So yung sa mga hindi po susunod, talaga pong wala naman akong ibang dapat gawin kundi panagutin po yung mga magkakamali. Yung sa mga nakakakilala po sa akin, alam po nilang totoo po yun. Kung mabait naman po tayo. Gusto ko pong kasama yung aking mga kasamahan, kasama ko sa transformasyon. Yung mga magkukusa na magpaiwan, mananagot naman po yun. Gusto ko mag-volunteer sila papunta sa transformasyon at pipilitin natin matulungan po talaga yung programa ni Pangulong Bongbong na pagandahin po yung ating koleksyon. Gagawin po namin lahat yan. Yung ayaw pong sumunod, again, nag-volunteer magpaiwan, kasalanan po nila yon. Ayan na, Commissioner Nepomuceno, sir. Ito, pati Senator Raffy Tulfo, interesado rito. Ayan, kailan nyo rin isusubasta yung mga Bugatti, yung mga sports cars na nakumpiska? Baka daw mabubulok na, naula na doon sa yarda sa customs. Ayan, baka mag-depreciate na. Tama po yun, tama po yun. Hindi lang po sa Bugatti, pero sa particular na kaso po na yan, pinareport ka na po sa akin ano ba ang sitwasyon dyan. Nagkaroon na ho sila ng dalawang hindi ko pa panahon, dalawang attempts na magkaroon po ng bidding dyan. Of course, nagbigay ang BOC ng floor price. Ibig sabihin, yan yung minimum na dapat na i-offer ng magbibid po dyan. Hindi po na-meet yun. Ang pagkakatanda ko, nagbigay ng 200 million each floor price for one Bugatti. Pero hindi po ako, kung hindi po ako nagkakamali. Yung mga nagbid, hindi po nila kaya yun. So dapat, tingnan natin kung ano yung tamang floor price na hindi naman po lugi ang pamahalaan. So uunahin ko po yan dahil kumbaga high profile case yan Totoo At po meron yan. pa ho, alam nyo, hindi naman po kasalanan ng dating commissioner. Again, to be fair with Commissioner Rubio, salin-salin po yung mga naipasang problema po at nasa lapag ko na po ito. Baka 100 problema po ito. Uunahin po natin pinaka high profile cases kagaya po ng Bugatti. Makakaasa po tayo sa lalong madaling panahon. Isusubasta po natin yan. Sisiguraduhin ko lang po na yung floor price tama. Ayoko rin naman magkaroon ng kaso. Ginagawa ko lang trabaho, ako pa madidemanda. At hindi lang po dyan. Sa lahat po ng pwede nating bilisan po yung auction, paggagawa po natin yan. Kasi iiwasan ko yung wawasakin Sayang po yun. Tama, may value po yan. Kailangan po, panginabangan naman po ng bansa. Ang sisiguraduhin ko lang po, hindi po yung smuggler ang mananalo. Alam naman po natin yan. Ngayon, kung may paraan siya na makapagtago, hindi po naman natin lahat mababantayan. As long as yung floor price tama, maganda na po sa bansa yun. Ngayon, mabanggit ko lang din po, meron po tayo naririnig na at naiulat din naman po sa akin,
ang isang paraan din po ng mga pilyo, no? Kundi po nila kundi sila nakalusot sa unang pagkakataon sa pagbabayad, nahuli po 'yan. Ang dulo po nilang babantayan po yung rendering. Yung Anong rendering? yung wawasakin po ba, yung susunugin, oo, ano? oo. Yung mga magagaling, babantayan din po nila yan doon, ano? Aha. At may mga ulat din po, hindi ko po sinasabing totoo. I'm giving everyone the benefit of doubt. Pero ito po yung ulat, doon po sa rendering areas, ibig sabihin doon sa wawasakin yung mga nahuli po ng customs, usually parang naipupuslit din doon. So ang gagawin po natin, ipapa-YouTube o YouTube live ko natin. po yan. Live. Kung 2 hours sinusunog yun, 2 hours po yun. Mura lang naman YouTube. Aha. Kahit 10 pang ganon. Di po ba? So, mahihirapan na po yung nag-iisip na makapuslit pa dun sa rendering areas po na. Yung condemnation po tawag doon. Mahirap na po yun. So, pag smuggler ka ngayon, alam mong hindi ka Nakabantay. makakaabot sa dulo, magdadalawang isip ka na. Babantayan po namin yun. Ayan, kasi iba din. Yung mga winasak, wala, tinanggal na yung makina ng Ferrari, Lamborghini. Naging ano na po. Ano ba tawag doon? Nakatay na. Ayan. Nakapag-shopping na po. Anyway, Commissioner, isa na lang po dahil kayo po ay galing sa NDRRMC. Abay, alam niyo naman nangyaring lindol sa Russia kahapon, 8.8 na ha. Nagkaroon ng tsunami warning sa kasama ng Pilipinas, Japan, California, Hawaii, Guam. So, ano po ang inyong ma-advise sa ating bilang galing sa NDRRMC Commissioner Nepomuceno, sir? Ano ang ma-advise natin sa ating mga kababayan? At siyempre, yung mga iniwan nyo sa NDRRMC na nalulungkot at nabigla daw kayong umalis doon. Oo nga po, sa gitna po ng trabaho. Nagpa-public apology na nga po ako ngayon kay Secretary Chodoro dahil biglang naiwan ko siya doon. Malaki po ang suliranin natin sa mga natural disasters. Ganito po yan. Sanay po ang bansa pagdating kahit papano, pagdating sa mga baha, pagdating sa mga bagyo, kahit papano praktisado po tayo dyan. Ang malaki po natin dapat pagandaan talaga yung malalaking lindol. Ang una nating lagi naririnig in the big one, yan po ay tungkol lamang po dun sa paggalaw po ng West Valley Fault System. Ano po? Yan ay maaaring magdulo po ng 7.2 magnitude earthquake. Base po dun sa 2004 na pag-aaral po ng JICA, PBOLS at MMDA, maaaring mamatay 30 to 52,000 na mga residente po. Hindi lang ng Metro Manila. Mula po yan sa ilang parte ng Bulacan, Metro Manila, hanggang Cavite, Batangas, Laguna. Gagalaw po yan. Pag gumalaw po yan, hindi po katanggap-tanggap na yun ang mamamatay sa atin at 160,000 plus ang lubang masusugatan na maaari ring mamatay. Hindi po natin naranasan yan kahit po nung COVID. Na isang araw, napakarami pong dapat asikasuhin at sunod-sunod na mga sunog at magkakaroon po, definitely magkakaroon ng social unrest. Agawan po ng pagkain, ng gamot, etc. Ngayon, handa po ba tayo dyan? Ang paliwanag ko nga po nung ako'y nasa Office of Civil Defense at NDRRMC, ang tamang paghahanda, yung unang level po, yung pong ating mga struktura, dapat, yan ang first line of defense, tama ang pagkakaplano niyan, ang pagkakagawa, at ang materyales tama. At wag din po dun sa mga no-build zone. Tama nga po yung bahay nyo, matibay. It can withstand at 8.5 magnitude. Sang-ayon po yan sa panuntunan ng ating Structural Code of the Philippines. Nandun ka naman sa guguhong lugar o liquefaction. Di po ba? So, dapat po lahat ng bagay niya, yan ang tamang paghahanda ng bansa. Doon sa pag-aaral po kasi na yun, meron pong mahigit 2 milyong istruktura ang lubhang maaapektuhan pag gumalaw po ang West Valley Fault System. So, yun po ang unang-unang line of defense ho natin. Ayusin na po yung mga struktura, higpitan po ng mga LGUs. Sila po ang frontline natin. Yung pagbibigay po ng construction, building permit, at occupancy permit. At pangalawa lang po yung dock cover and hold, yung mga pagsasanay po natin. Pangalawa lang po yun. Ngayon, ang hindi po masyado magandang balita, parang ako madalas, ako yung parang nananakot. Hindi po. Kailangan maunawa ng ating mga kababayan. Ang fault systems po sa Pilipinas, mahigit 140. Ang American fault system, isa lang yon. At meron pa tayong 6 na active trenches. Sa pagtinignan po ng kababayan natin, yung mapa po natin, sa kaliwa po niyan, merong Manila Trench. Pag gumalaw po yun,
8.3 magnitude po yan. May tsunami pa po yun. May Philippine Trench pa sa kanan. Mahaba-haba pong usapin po yun, Opo, Lakay. oo. Subalit kailangan paghandaan po talaga yan. Ayan, Commissioner Ariel Nepomuceno, sir. Maraming salamat po sa mga paliwanag at maraming salamat. Good morning. Thank you. Thank you Salamat po. din po. Mga kaibigan, Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Daming